Naisip mo na ba kung gaano kamahal ang isang pagkakamali? Sa ordinaryong buhay, maaaring ilang daang piso lang yan. Sa negosyo, libo-libo. Pero sa Hollywood, isang pagkakamali lang pwedeng umabot sa daan-daang milyong dolyar at maging sanhi pa ng pagkalugi ng isang buong studio. Ngayon, lalakbayin natin ang mundo ng mga mapaminsalang desisyon, lumubong budget at matitinding pagkabigo. Ipapakita ko sa inyo ang 20 pinakamahal na pagkakamali sa kasaysayan ng pelikula na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa mga producer. Humanda kayo dahil ang ilang mga numero ay tiyak na ikagugulat ninyo. Simulan natin ang listahan na ito sa isang pelikula na ang pangalan ay naging kasing kahulugan na ng salitang pagkabigo. Siyempre pa, ang tinutukoy ko ay ang Waterworld na pinagbidahan ni Kevin Costner. Sa papel, mukhang napakaganda ng lahat. Isang post-apocalyptic na mundo na lubos na nababalutan ng tubig at isang sikat na artista sa pangunahing papel. Anong pwedeng magkamali? Lumabas na, halos lahat pala. Ang pangunahin at pinakamahal na pagkakamali ay ang desisyon na itayo ang mga set hindi sa studio na may water tank, kundi sa mismong bukas na karagatan malapit sa baybayin ng Hawaii. Gumawa ang mga producer ng isang dambuhalang lumulutang na atol na tumitimbang ng 1,000 tonelada. Sobrang ambisyoso ito, pero napatunayang napakawalang ingat. Agad namang ipinakita ng kalikasan kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Isang malakas na bagyo ang humampas sa set at lubusang nilubog ang napakamahal na dekorasyon. Kinailangan itong ahuhin mula sa ilalim at kumpunihin. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyong dolyar at nagpahinto sa shooting ng ilang linggo. Ang mga artista ay nahihilo sa dagat at ang budget na nagsimula sa 100 milyon ay umabot sa hindi kapanipaniwalang 175 milyong dolyar. Nagsilbing malupit na aral ang Waterworld sa Hollywood. Huwag kailanman kalabanin ng karagatan. Ito ang laging mananalo at ikaw ay mawawalan lang ng napakaraming pera. Kung ang Waterworld ay nagbigay sa atin ng isang matinding leksyon, ang susunod naman nating pelikula ay naging tunay na hatol ng kamatayan para sa isang buong studio. Kilalanin ang Cutthroat Island. Napakalaki ng pagkabigo ng pelikulang ito sa takilya na opisyal itong naitala sa Guinness World Records bilang pinakamalaking box office flop sa kasaysayan. At hindi ito gawa-gawa lang. Ang Carolco Pictures, ang studio na nagbigay sa atin ng Terminator 2 at Rambo, ay nagpasya na mamuhunan ng halos 100 milyong dolyar sa isang pelikula tungkol sa mga pirata. Hindi sila nagtipid sa paggawa ng mga barkong kasing laki ng tunay at sa special effects. Pero, nagsimula ang mga problema sa simula pa lang. Si Michael Douglas, sana ang bida, pero umalis siya sa proyekto. Matapos nito, 2 ng aktor pa ang tumanggi sa pelikula. Sa huli, ibinigay ng direktor na si Rennie Harlin ang pangunahing papel sa kanyang asawa, si Gina Davis. Isang napakadelikadong desisyon. Ang mga manonood ay simpleng hindi pumunta sa sinihan. Sa halos 100 milyong dolyar na budget, 10 milyon lang ang kinita ng pelikula sa American box office. Napakalaki ng pagkalugi kaya nagdeklara ng bangkarota ang studio ng Carolco. Ang Cutthroat Island ay hindi lang basta bumagsak. Nilibing nito ang genre ng mga pirata sa loob ng isang dekada hanggang sa ibinalik ni Jack Sparrow ang dating ningning nito. Ngayon, balikan natin ang ginintuang panahon ng Hollywood kung saan ang mga pagkakamali ay kasinlaki ng mga pelikula mismo. Pag-usapan natin ang isang proyekto na naging alamat ng production hell at muntik ng magpabagsak sa isa sa pinakamalalaking studio. Ito syempre,
ay ang pelikulang Cleopatra noong 1963 na pinagbidahan ng walang kaparis na si Elizabeth Taylor. Sa simula, dapat sana'y isa lang itong mamahaling pelikulang pangkasaysayan na may budget na 2 milyon. Ngunit sa halip, ito ay naging isang dambuhala sa gastos. Una na rito, si Elizabeth Taylor. Siya ang kauna-unahang aktres sa kasaysayan na tumanggap ng 1 milyong talent fee. Ngunit simula pa lang yon. Nagsimula ang shooting sa London kung saan dahil sa napakasamang panahon at sa patuloy na pagkakasakit ng aktres, halos huminto ang produksyon. Sa huli, isang desisyong nagpabago sa lahat ang ginawa. Tigilan ang lahat at lumipat sa maaraw na Roma. At ibig sabihin niyan, lahat ng napakalaking set, kasuotan at props ay kailangang gawing muli. Ang laki ng proyekto ay kahanga-hanga. 10 barko ang itinayo at buong kalye ng sinaunang Roma ang muling ginawa. Sa huli, ang budget mula 2 milyon ay umabot sa 44 milyon. Kung isasama ang implasyon, ngayon, aabot na ito sa humigit kumulang $400 milyong dolyar. Halos malugi ang 20th Century Fox dahil sa pelikula na kinailangan pang ibenta ang ilang ari-arian nito para lang makabangon. Halina't dumako sa mundo ng pantasya kung saan ang isa sa mga pinakakilalang alamat ng Hapon ay naging isa sa pinakamahal na pagkakamali ng Hollywood. Pinag-uusapan natin ang pelikulang 47 Ronin na pinagbibidahan ni Keanu Reeves. Ang problema sa pelikulang ito ay hanggang sa huli ay hindi malaman ng Universal Pictures kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa. Ito ba ay kwento ng karangalan, katapatan at paghihiganti o isang fantasy action film na may mga dragon at mangkukulam? Tinangka nilang pagsamahin ang lahat ng ito at nauwi ito sa isang malaking kapalpakan. Sa simula, may sariling pananaw ang direktor na si Carl Rinch, isang pananaw na mas madilim at mas tapat sa pinanggalingan. Ngunit kinatakutan ng studio na masyadong magiging Hapon ang pelikula para sa pandaigdigang manonood. At doon na nagsimula ang impyerno ng produksyon. Walang katapusang reshoots, pagpapalit ng editor, at patuloy na panghihimasok ng mga producer. Ang papel ni Keanu Reeves na sa simula ay pangalawa lamang ay artipisyal na pinalaki upang maging bida. Nagdagdag sila ng mas maraming special effects, mas maraming salamangka, at isang hindi kinakailangang love story. Bawat pagbabagong iyon ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Ang budget na noon pa man ay hindi na maliit ay umabot sa 225 milyong dolyar. Bunga nito, isang pelikula ang nabuo na hindi nagustuhan ng kahit sino. Masyado itong kakaiba para sa kanluran at hindi sapat ang pagiging tapat sa pinanggalingan para sa silangan. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang pagtatangkang magbigay kasiyahan sa lahat ay nagreresulta na wala kang napapasaya. Minsan, ang pinakamahal na pagkakamali ay ang mismong konsepto ng pelikula. Isipin mo ang isang komedya, isang magaan at nakakatawang pelikula, perpekto para sa panunood ng buong pamilya. Ngayon, isipin mo na ang komedyang ito ay mas mahal pa ang ginastos kaysa sa mga pelikulang tulad ng Transformers or Iron Man. Hindi ba't parang walang saysay? Ngunit ito mismo ang nangyari sa pelikulang Evan Almighty. Ito ay sequel ng matagumpay na Bruce Almighty, pero imbis na si Jim Carrey, si Steve Carell ang gumanap na bida. Ang ideya ay simple. Ang kanyang karakter ay inutusan ng Diyos na bumuo ng arko. Pero sa halip na gumamit ng computer graphics, nagpasya ang direktor na gawing totoo ang lahat. Para sa filming, ipinagawa ang isang napakalaki at full-sized na arko ni Noah. Umaabot sa 104 na metro ang haba nito. Pero hindi lang yan. Ginamit din sa pelikula ang daan-daang totoong hayop. Dinala sila ng papares, inalagaan,
at si nanay. Lahat ng ito ay nagkakahalaga ng napakalaking pera. Naging agresibo rin ang marketing. Sa huli, ang budget ng komedyang ito tungkol sa mga hayop ay lumubo sa $175 milyong at halos $250 milyong pa para sa promosyon. Siyempre, hindi naman lubusang bumagsak ang pelikula, pero hindi rin ito naging hit. Bahagyang nabawi lang ang gastos. Natuto ng leksyon ang Universal Studios. Ang pagtatayo ng totoong arko para sa isang komedya ay napakakakamahal na biro. Ang susunod nating kwento ay isang klasikong halimbawa kung paano mo magagastos ang $250 milyong sa paggawa ng isang pelikula, pero ganap na mabibigo sa promosyon nito. At ang pangalan ng kalamidad na ito ay John Carter. Ito ay isang dream project ng Disney Studio na inaasahang maglulunsad ng bagong at napakalaking franchise tulad ng Star Wars o Avatar. Batay sa klasikong mga libro ni Edgar Rice Burroughs, ang pelikula ay mayaman sa pinagmulang material. Malaki ang naging produksyon. Umabot sa napakalaking $250 milyong ang budget, dagdag pa ang halos $100 milyong na inilaan para sa marketing. Pero dito nagsimula ang problema. Ang kampanya sa pagpopromote ay nakakagulat na mahina at hindi malinaw. Mula sa mga trailer, hindi talaga naging malinaw kung tungkol saan ang pelikula. Sino si John Carter? Bakit siya nasa Mars? Bakit siya merong superpowers? Hindi talaga nagawang maipaliwanag ng malinaw ng Disney sa mga manonood ang pangunahing ideya. Higit pa rito, ikinatwiran nilang tinanggal ang salitang Mars sa pamagat ng pelikula. Sa takot na matakot nito ang babaeng audience matapos mabigo ang isa pang pelikulang may kaugnayan sa Mars. Sa huli, hindi lang talaga naintindihan ng mga manonood kung bakit nila kailangang manood sa sinehan. Kaya binaliwala nila ang pelikula. Ang John Carter ay nagdulot ng pagkalugi sa Disney ng halos $200 milyong at naging isa sa pinakamalaking pagkakamali sa marketing sa kasaysayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang pelikula na hindi lang naging isang malaking kabiguan sa takilya, kundi literal na bumago sa Hollywood. Ang pangalan nito ay naging simbolo ng labis na kapangyarihan ng direktor at kakulangan ng pagtingin sa hinaharap ng studio. Ito ang Heaven's Gate noong 1980 mula sa direksyon ni Michael Cimino. Si Cimino na bagong manalo ng Oscar para sa pelikulang The Deer Hunter ay may ganap na kalayaan mula sa United Artists Studio. Nagpasya siyang gumawa ng isang epikong western. Sa simula, ang budget ay $11 milyong at ang haba nito ay 1.5 oras. Ngunit mabilis na nawalan ng kontrol ang direktor sa realidad. Naging sobrang perpeksyonista siya. Kaya niyang maghintay ng matagal, ng ilang oras, para lang magpakita ang tamang ulap sa kamera. Nagpatayo at nagpaiba siya ng ayos ng buong mga kalye para lang masiguro na tugma ito sa makasaysayang panahon. Haba ng haba ang shooting at ang budget ay lumobo ng mabilis. Sa huli, umabot ito mula 11 na milyon hanggang $44 milyong, isang astronomical na halaga para sa panahong iyon. Nang ipresinta ni Cimino ang unang bersyon ng pelikula sa studio, ang haba nito ay 5 oras at kalahati. Natulala ang studio. Kahit pa pinaikli ang pelikula, huli na ang lahat. Nilait ito ng mga kritiko at hindi ito pinilahan ng mga manonood sa takilya. Umabot lamang sa $3 milyong ang kinita nito sa takilya. Ang Heaven's Gate ay hindi lang nagdulot ng pagkalugi, kundi ganap nitong binangkarote ang maalamat na United Artists Studio. Matapos ang insidenteng ito, hindi na nagbigay ng ganap na kalayaan ang mga studio sa mga direktor. Isipin mo, ikaw ang gumawa ng isa sa pinakasikat na serye
ng video game sa mundo. Gusto mong mag-level up at gumawa ng isang full-length animated film na magpapatulala sa lahat sa teknolohiya nito. Namuhunan ka ng 137 milyong dolyar at 4 na taon ng pagtatrabaho. Pero sa huli, ang iyong obra maestra ay sumadsad na naging dahilan pa ng pagkalugi ng iyong dibisyon sa pelikula. Ito mismo ang nangyari sa pelikulang Final Fantasy: The Spirits Within. Ang Square Pictures, ang kumpanya sa likod ng legendary na serye ng Final Fantasy, ay itinaya ang lahat sa isang ambisyosong ideya, ang photorealistic na computer graphics. Nais nilang lumikha ng isang animasyon na halos hindi na makilala sa tunay na pelikula. At sa teknikal na aspeto, nagawa nila ito. Ang mga karakter ay may sobrang detalye at ang kanilang buhok at balat ay tila totoo. Para sa taong 2001, isa itong tunay na tagumpay sa teknolohiya. Ngunit sa pagtugis sa perpektong graphics, nakalimutan ng mga creator ang pinakamahalaga, ang kwento. Ang kwento ay naging magulo, mabagal, at masyadong pilosopikal para sa karaniwang manonood. Hindi nakita ng mga diehard fan ng laro ang paborito nilang universo at ang ordinaryong manonood ay nalito lang. Ang resulta ay nakakadismaya. Ang pelikula ay kumita lamang ng 85 milyong dolyar sa takilya, hindi man lang nabawi ang puhunan. Ang inaasahang revolusyon sa teknolohiya ay nauwi sa isang malaking kabiguan sa pananalapi. Minsan, nagsisimula ang problema ng isang pelikula bago pa man umikot ang kamera. Ang susunod nating kwento ay tungkol sa adventure action film na Sahara, na ang produksyon nito ay sobrang puno ng iskandalo, halos mas kapanapanabik pa sa isang thriller mismo. Ang pelikulang pinagbidahan ni Matthew McConaughey ay inasahang magsisimula ng bagong franchise sa istilong Indiana Jones, pero sa halip, naging matinding sakit ng ulo ito para sa lahat ng sangkot. Mula pa lang sa simula, lumihis na ang lahat sa plano. Ang script ay sinulat at muling sinulat ng mahigit 10 beses. Pero ang talagang malaking problema ay nagsimula sa shooting sa Morocco. Agad na lumobo ang budget. Halimbawa, para sa isang eksena, kinailangan nilang ibagsak ang isang tunay na helicopter. Sa halip na gumamit lang ng murang modelo, pumili ang production team ng isang lumang helicopter at gumawa ng tunay na aksidente na nagkakahalaga ng malaki. Pero ang pinakanakakagulat na bahagi ng kwentong ito ay ang mga kaso sa korte. Inakusahan ng mga producer ang gobyerno ng Morocco na umano'y kinuha ang bahagi ng pera. Ang may akda naman ng orihinal na libro ay nagdemanda sa studio. Anyay hindi raw siya binigyan ng sapat na kontrol sa proyekto. Ang mga legal na labanang ito ay tumagal ng maraming taon at nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa huli, sa kabila ng budget na 160 milyong dolyar, ang pelikula ay nagdulot ng pagkalugi sa studio na mahigit 100 milyon. Ang Sahara ay naging matingkad na halimbawa kung paano masisira ng mga hidwaan sa likod ng kamera ang isang pelikula kahit pa ito ay isang pinaka-promising na blockbuster. Maging ang pinakamaningning na bituin sa Hollywood ay hindi ligtas sa matitinding pagkabigo. Noong unang bahagi ng 2000s, si Eddie Murphy ay nasa tuktok ng kanyang karera, isa sa mga pinakamataas ang kinita na komedyanteng aktor. Akala ng lahat, anumang pelikula na kasama siya ay tiyak na magiging matagumpay. Ngunit pagkatapos ay dumating ang The Adventures of Pluto Nash. Ang pelikulang ito ay isang tunay na halimbawa ng production hell. Nagsimula ang shooting nito noong 2000 pa, pero naging napakapangit nito kaya inilagay lang ito ng Warner Brothers sa baul. 2 taon itong nanatili roon. Hindi alam ng mga producer kung anong gagawin dito.
Sinubukan nilang i-re-edit, nagkaroon ng mga test screening na lubos na binatikos ng mga manonood. Sa huli, sa pagsuko sa hindi maiiwasan, inilabas ng studio ang pelikula noong Agosto 2002. Halos walang promosyon, umaasang walang makakapansin. Pero napansin ng lahat. Tinawag ito ng mga kritiko na isa sa pinakapangit na pelikula sa lahat ng panahon. Walang dating ang mga biro, katawa-tawa ang kwento, at luma na tingnan ang mga special effects. Sa budget na 100 milyong dolyar, kumita lang ang pelikula ng 7 milyong dolyar sa buong mundo. Hindi lang ito basta-bastang pagkabigo. Ito ay isa sa pinakamalaking financial disaster sa kasaysayan ng pelikula. Umakyat sa mahigit ni 20 milyong dolyar ang pagkalugi ng studio. Ang Plutonash ay naging mantsa sa karera ni Eddie Murphy at isang walang hanggang paalala na kahit ang pangalan ng isang superstar ay hindi makakapagligtas sa isang tunay na masamang pelikula. Minsan, sa paghahabol ng teknolohiya, nakakalimutan ng mga studio ang pinakamahalaga, ang kaluluwa. Ang susunod na pagkakamali sa aming listahan ay ang animated film ng Disney na pinamagatang Mars Needs Moms. Ang proyektong ito ang naging matingkad na halimbawa kung paano tuluyang masisira ng isang advanced ngunit hindi perpektong teknolohiya ang isang pelikula. Ang Image Movers Digital, ang studio ni Robert Zemeckis, ay tumaya sa teknolohiya ng motion capture. Ginamit na nila ito sa mga pelikulang Polar Express at A Christmas Carol. Ang ideya ay makamit ang pinakamataas na realismo sa animasyon. Ngunit dito mismo nagtago ang patibong. Ang mga karakter sa Mars Needs Moms ay lumabas na nakakatakot. Ang kanilang mga mata ay walang buhay at ang kanilang mga galaw ay hindi natural. Diretso silang nahulog sa Uncanny Valley, isang epekto kung saan ang isang bagay na halos tao ay nagdudulot ng pagkailang at takot sa mga manonood. Ang mga bata na siyang target ng animated film ay talagang natakot sa mga karakter na ito. Naguluhan ang mga magulang. Gumastos ang Disney ng 150 milyong dolyar para sa produksyon, ngunit hindi pumunta sa sinehan ang mga manonood. Halos hindi umabot sa 40 milyon ang pandaigdigang kita. Napakalaki ng pagkaluging ito, kaya't agad isinara ng Disney ang Image Movers Digital Studio. Naging isang mamahaling aral ang Mars Needs Moms. Ang teknolohiya ay dapat magsilbi sa kwento, hindi para takutin ang mga bata. Ano ang mangyayari kapag sinubukan ng isang studio na ulitin ang matagumpay na formula, ngunit sa isang ganap na kakaibang direksyon? Ang resulta, ang The Lone Ranger. Matapos ang napakalaking tagumpay ng Pirates of the Caribbean franchise, naniwala ang Disney na natuklasan na nila ang kanilang ginintuang formula. Ang recipe ay tila simple. Kunin si Direktor Gore Verbinski, producer Jerry Bruckheimer, at syempre si Johnny Depp sa isang kakaiba at eksentrikong karakter. Ang kaibahan lang, imbes na pirata, isang Native American. Ang problema, ang The Lone Ranger ay isang klasikong western at isang karakter na nagmula pa sa mga lumang radio play. Ngunit ang creative team ay nagdesisyong gawin itong isang grandyoso at pilyong atraksyon, tulad ng Pirates. Dahil dito, umabot ang budget sa napakalaking 250 milyon. Nagtayo pa sila ng kumpletong riles ng tren at mga tren na kasing laki ng tunay para lang pasabugin ito ng may kamanghamanghang epekto. Pero hindi ito kinagat ng mga manonood. Ang karakter ni Johnny Depp bilang si Tonto, ang Native American, ay sobrang kahawig kay Kapitan Jack Sparrow at tila isang pilit na kopya. Bukod pa rito, ang genre ng western ay matagal nang hindi gaanong popular. Sa huli, sa kabila ng laki ng produksyon at mga nakamamanghang special effects,
Nabigo itong makuha ang interes ng publiko. Kumita lang ito sa takilya ng halagang halos kapareho ng inilaan nitong budget. Ngunit kung isasama ang gastos sa marketing, nagdulot ito sa Disney ng pagkalugi na halos $200 milyon. Ito ay naging isa pang mamahaling paalala. Hindi laging matagumpay ang pagkopya sa isang formula. Ang susunod sa ating listahan ay nagpapatunay ng isang simpleng katotohanan. Kahit gaano pa kaganda ang konsepto, hindi ito magtatagumpay kung walang malinaw na kwento sa likod nito. Pag-usapan natin ang pelikulang Stealth ng 2005. Sa unang tingin, napakaganda ng ideya. Isang makabago at intelihenteng fighter jet na nawawala sa kontrol. Parang isang Terminator sa himpapawid. Tunay na tunog na parang recipe para sa isang blockbuster na magpapabilis ng tibok ng puso. Inakala rin iyan ng Columbia Pictures kaya nilaanan nila ito ng $135 million para sa produksyon. Nagastos ang pera sa paggawa ng nakamamanghang air combat scenes, special effects, at mga set. Nagpagawa pa sila ng full-size replica ng futuristic na eroplano. Sa visual, talagang kahanga-hanga ang pelikula. Ngunit mayroong isang maliit na problema, ang script. Napakakaraniwan at napakahuhulaan nito. Ang mga dialogo ay walang dating, ang mga karakter ay parang karton, at ang takbo ng kwento ay mahuhulaan mo na sa simula pa lang. Mabilis na natuklasan ng mga manonood na sa likod ng magandang balot ay isang walang laman, walang bago o interesante ang iniaalok ng pelikula maliban sa mga kahangahangang eksena sa himpapawid. Sa huli, binaliwala na lang ng publiko ang action film na ito. Sa kabila ng napakalaking budget, 76 milyon lamang ang kinita ng Stealth sa buong mundo. Kaya't ito ay naging isa sa pinakamalaking bigo noong taong iyon at isang aral para sa mga producer. Hindi sapat ang puro special effects lang. Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang studio ay ang pagiging duwag. Ito mismo ang sumira sa isang pelikula na sana ay naging isang bagong, malaking franchise ng Pantasya. Pinag-uusapan natin ang The Golden Compass, ang adaptasyon ng unang libro mula sa serye ni Philip Pullman na His Dark Materials. Ang orihinal na material ay talagang napakaganda. Isang komplikado at mayaman sa detalye na mundo. Malalalim na tema ng filosofiya at relihiyon at mga di malilimutang karakter. Ito ay isang perpektong resipe para maging bagong Lord of the Rings. Ang New Line Cinema, ang studio na siya ring gumawa ng Lord of the Rings, ay namuhuna ng 180 milyon sa proyekto. Punong-puno ng bituin ang cast. Nicole Kidman, Daniel Craig. Sa aspetong visual, naging kahanga-hanga ang pelikula. Ngunit habang papalapit ang premiere, nagsimulang magpanik ang studio. Ang mga libro ni Pullman ay naglalaman ng matinding pagpuna sa organisadong relihiyon at kinatakutan ng mga producer na magdudulot ito ng iskandalo at itataboy ang mga relihiyosong manonood sa USA. At nagkamali sila ng malaki. Tinanggal nila sa pelikula ang orihinal, madilim at kontrobersyal na pagtatapos na mahalaga sa buong istorya. Ang pagtatapos ay naging biglaan at parang bitin. Dahil dito, hindi nagustuhan ang pelikula ng mga tagahanga ng libro na nagalit sa pagbaluktot ng kwento at hindi rin ito nagustuhan ng mga bagong manonood na hindi lang maintindihan kung paano nagtapos ang lahat. Ang pagkabigo sa takilya sa USA ang nagpahinto sa posibleng sequel. Ito ay isang klasikong halimbawa kung paano sa pagtatangkang mapagbigyan ng lahat, nawala ng studio ng lahat, kahit ang pinakasikat na superhero sa buong mundo, may pagkakataon pa ring bumagsak sa takilya. Noong 2006, binalak ng Warner Bros. Na muling ilabas sa mga sinehan ang Man of Steel sa pag-asang magiging matagumpay ito.
Kinuha nila ang direktor na si Bryan Singer na kakapagtapos lang ng napakatagumpay na X-Men reboot at binigyan siya ng napakalaking budget, mahigit $270 milyong kasama na ang pang-marketing. Ang pangalan ng proyekto ay Superman Returns. Malaking tagahanga si Singer ng mga klasikong pelikula ni Superman na pinagbidahan ni Christopher Reeve. Kaya naman, nagpasya siyang gawin itong direktang sequel na hindi na isinasaalang-alang ang mga nakaraang pelikula. Pero dito, nagsimula ang malaking pagkakamali. Sa halip na gawing mas moderno ang karakter, gumawa ang direktor ng isang napaka-nostalgic, mabagal at malungkot na pelikula. Ang Superman sa pelikula niya ay hindi gaanong tagapagligtas ng sangkatauhan, kundi isang bayaning naghihirap na pasikreto pang sumusubaybay sa dati niyang kasintahan. Nakakagulat na kulang sa aksyon ang pelikula, lalo na para sa ganoong kalaking budget. Ang mga manonood na sanay na sa mabilis at punong-puno ng aksyon na X-Men at Spider-Man ay naiinip lamang. Hindi naman ito ganap na kabiguan. Kumita pa rin ito ng halos $400 milyong sa buong mundo. Pero para sa studio na naglaan ng napakalaking pera at pag-asa dito, napakaliit pa rin yan. Hindi na ibigay ng Superman Returns ang inaasahan kita. Kaya tahimik na binasura ang lahat ng plano para sa sequel. Ito ay isang magastos na aral na hindi dapat manatili sa nakaraan lang kahit pa ang pinag-uusapan ay si Superman. Μερικές φορές, το εγώ του σκηνοθέτη, ένα αποτυχημένο casting ή απλά μια ατυχία οδηγούν σε οικονομική άβυσσο. Και τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την άβυσσο. Ang susunod nating pelikula ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang impyerno ng produksyon ay maaaring humaba ng taon-taon at maglibing ng isang proyekto sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga problema. Narito ang The 13th Warrior na pinagbibidahan ni Antonio Banderas. Sa umpisa, ang pamagat ng pelikula ay Eaters of the Dead at idinirik ito ni John McTiernan, ang direktor sa likod ng Die Hard at Predator. Sinong mag-aakalang may magkakamali? Nagsimula ang mga problema matapos ang mga unang test screening. Binatikos ng mga manonood ang pelikula. Tinawag itong boring at napakahaba. Ang autor ng orihinal na material, ang tanyag na manunulat na si Michael Crichton, ay nagalit din sa kanyang nasaksihan. Nataranta ang studio at nagpasya na baguhin ang lahat. Tinanggal nila ang orihinal na kompositor at kumuha ng bago. Ang pinakamahalaga, sinibak nila si Director McTiernan at inimbitahan mismo si Crichton upang personal na mamuno sa mga reshoot. Ang pelikula ay binago ng husto at halos hindi na makilala. Pinutol ang buong plotlines, nagdagdag ng mga bagong karakter, at binago ang tono ng pagkukwento. Ang lahat ng ito ay nagresulta sa napakaraming karagdagang gastos. Ang orihinal na budget na $25 milyong ay umabot sa nakakagulat na $160 milyong. Ang pelikula ay matagal na nakatambak, pinapalitan ng pamagat at petsa ng pagpapalabas. Kaya nang sa wakas ay umabot ito sa mga sinehan noong 1999. Halos nakalimutan na ito ng lahat. Mahina ang kampanya sa pagpapromote at ang The 13th Warrior ay malakas na bumagsak. Naging isa pang biktima ng mga biglaang pagkataranta ng studio. Minsan, ang isang pagkakamali ay napakalinaw na nakapagtataka kung paano ito nakalusot sa buong staff ng mga producer. Balikan natin ang taong 2019 at ang musical na Cats. Isang pelikula na bago pa man ito lumabas ay naging viral meme na sa internet at simbolo ng maling paggamit ng special effects. Ang direktor na si Tom Hooper, isang award-winning na may Oscar sa kanyang pangalan, ay nagpasya na bigyan ng pelikulang bersyon ang iconic na Broadway musical. Pero sa halip na gumamit ng tradisyonal na makeup o detalyadong costume,
Pinili niya ang tinatawag na digital fur technology. Ang plano ay lagyan ng computer-generated na balahibo ng pusa ang mga katawan ng mga totoong aktor. Pero, ang kinalabasan, isang bangungot. Ang lumabas ay mga nakakapangilabot na hybrid ng tao at pusa na mukhang hindi natural at nakakatakot. Muling nahulog ang pelikula sa tinatawag na Uncanny Valley. Nang inilabas ang unang trailer, agad na nagulantang ang internet sa pinaghalong tawa at takot. Ngunit halos $100 milyon na ang nagastos ng Universal Pictures kaya wala nang balikan. Kaya ipinalabas ang pelikula at tuluyan itong bumagsak sa takilya. Pero ang mas nakakagulat ay nangyari pagkatapos ng premiere. Inamin ng studio na hindi pa tapos ang special effects kaya mabilisan silang nagpadala sa mga sinehan ng isang updated na bersyon ng pelikula na may pinahusay na graphics. Ito ang unang beses na nangyari sa kasaysayan ng pelikula. Pero hindi pa rin ito nakatulong. Ang Cats ay nanatiling isa sa pinakamalaki at pinakakakaibang cinematic disasters sa mga nakaraang taon. Pag-usapan natin ang isang malaking pagkakamali na nagmula sa takot, panic at pagpapakialam ng studio. Ang Justice League ng 2017 ay isang ehemplo kung paano masisira ang isang halos tapos ng pelikula sa pagnanais na gayahin ang kalaban nila. Orihinal na idinirek ito ni Zack Snyder, ang direktor ng Man of Steel at Batman by Superman. Binuo niya ang isang madilim, epiko at buo na kwento. Ngunit matapos ang isang personal na trahedya, umalis si Snyder sa proyekto habang nasa yugto ng post-production. Dito na pumasok ang Warner Brothers Studio na natakot sa magkahalong reviews ng mga naunang pelikula nila at inggit sa tagumpay ng masaya at makukulay na pelikula ng Marvel. Nagdesisyon silang baguhin ang lahat ng husto. Kinuha nila si Joss Whedon, ang direktor ng Avengers, at inatasang gawing mas magaan at mas nakakatawa ang pelikula. Nagsimula ang malawakang reshoots na umabot sa humigit kumulang $25 milyong. Muling isinulat ang script, nagdagdag ng mga hindi akmang biro, at tinanggal ang buong bahagi ng kwento. Ngunit ang pinakakilalang problema ay ang bigote ni Henry Cavill. Kasabay kasi nito, nag-shooting ang aktor para sa pelikulang Mission Impossible at ayon sa kontrata, hindi niya pwedeng ahitin ang bigote. Kaya naman, kinailangan ng studio na alisin ang bigote sa computer sa bawat eksena ni Superman. Ang resulta, naging pangit at nagbunga ng maraming memes. Sa huli, ipinalabas sa mga sinehan ang isang Frankenstein's monster na tila pinagtagpi-tagpi mula sa dalawang magkaibang pelikula. Hindi ito nagustuhan ng mga kritiko at maging ng mga tagahanga at nalugi sa takilya na nagdulot ng malaking pagkalugi sa studio. Minsan, ang pagkakamali ay hindi sa produksyon or marketing matatagpuan, kundi sa mismong desisyong idinikta ng kasakiman. Ito mismo ang nangyari sa The Hobbit. Nang simulan ni Peter Jackson ang adaptasyon ng maliit na aklat pambata ni J.R.R. Tolkien, ang inaasahan ng lahat ay isa o, sa pinakamarami, 2 pelikula lang. Ngunit ang Warner Bros. Studio na nalasing sa tagumpay ng bilyon-bilyong kinita ng The Lord of the Rings ay nakakita ng pagkakataong pigain ang lahat ng makukuha mula sa prangkisa. Kaya, nagdesisyon silang hatiin ang isang aklat sa 3 buong pelikula. Ang desisyong ito ay nagdulot ng mapaminsalang epekto sa pagiging malikhain. Upang pahabain ang simpleng kwento sa 9 na oras ng screen time, kinailangan ng mga manunulat ng script na lumikha ng mga bagong linya ng kwento, magdagdag ng mga karakter na wala sa orihinal na aklat, at palawakin ang bawat eksena ng labis-labis. Nawala ang gaan at alindog ng kwento at nauwi ito sa isang pinahaba at labis-labis sa special effects na palabas.
Sa usaping pinansyal, nagtagumpay naman ito. Kumita ang trilogy ng halos 3 bilyong dolyar. Ngunit sa anong halaga? Ang budget para sa produksyon ng lahat ng tatlong pelikula ay umabot sa napakalaking 745 milyong dolyar. Ito ang isa sa pinakamamahaling trilogy ng pelikula sa kasaysayan. At bagaman hindi ito maituturing na formal na box office flop, maraming tagahanga at kritiko ang naniniwala na ang desisyong ito ay isang malaking pagkakamali sa aspetong malikhain na isinakripisyo ang kaluluwa ng kwento para lang sa karagdagang kita. At dito na nga nangyari ang mismong Hollywood twist, ang Heaven's Gate ni Michael Cimino na ating nabanggit ay naging simbolo kung paano kayang sirain ng ambisyon ng isang direktor ang isang studio. Ito ay isang ganap na sakuna na nagpabago sa takbo ng Hollywood, na nagtulak sa mga producer na mas higpitan ng kontrol sa mga artist. At ang Titanic, isang pelikulang inakala ng lahat na palpak, ay inilabas at sumipa sa lahat ng record, naging pinakakumitang pelikula sa kasaysayan noon at nakakuha ng 11 Oscar. Pinatunayan ni James Cameron na minsan ang matinding panganib ay nagbubunga ng matinding tagumpay. Ang dalawang pelikulang ito ay dalawang mukha ng iisang barya. Ang isa ay nagpapakita kung paano ang pagkakamali na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar ay maaaring maging katapusan, habang ang isa naman ay kung paano ito rin ang maaaring maging simula ng isang alamat. Makikita ninyo, ang mundo ng malaking sinehan ay isang minahan kung saan ang bawat hakbang ay maaaring magdulot ng matinding tagumpay o lumubog sa pinansyal na bangin. Hindi garantisado ang pagmamahal ng manonood sa malaking pera, at minsan, ang ideyang mukhang palpak sa simula ay nagiging hit na pangmatagalan. Salamat sa pagtapos ninyo sa panunood ng video na ito. Kung interesado kayong silipin ang likod ng entablado ng Hollywood, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga bagong episode. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pelikulang ito na naging palpak ang sa tingin ninyo ay maganda? O baka may nakalimutan akong banggitin na malaking sakuna sa pelikula? Isulat ang inyong opinyon sa comments, magiging kawili-wiling basahin. Para lubos na maunawaan ang laki ng trahedya, kailangan nating malaman, ang budget ng pelikula ay hindi lang para sa shooting. Kasama rin dito ang marketing, na minsan ay kapareho ng gastos sa produksyon mismo.